Namiss ko po kayo. So, matagal-tagal na hindi ako nakatayo dito, matagal-tagal ano. Kaya naman, ako po ay excited. Excited sa gagawin ng ating Panginoong Diyos sa umaga pong ito. And of course, gusto kong patingin ang ating pong partner. Ang tawag ko sa kanya, partner in the ministry. So, ang haba-haba na ng aming pinagsamahan. At sa biyaya ng Panginoon, hindi ko makakalimutan ang kanyang mga sinasabi na walang iwanan. Pastor Boyet, thank you. Sa kabila ng malayo na ang iyong naabot, malayo na ang iyong narating, pero nandiyan ka pa rin at patuloy na hindi na nawawala yung ating connection sa isa't isa. And you are a great blessing. Personally, sa buhay ko, sa ministeryo, talagang proud na proud ako na ikaw ay nakasama ko sa ministry. Ilan taon na ba, Pastor? 57, 56? 6. So, noong nakaraang araw lang po, yung isa yung kaibigan natin, kasama natin sa ministry, inatake po. Nakaburol na ngayon sa St. Matthew. So, 57 lang yun. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na pag-iingat at kasabay po nito ang paglalagak ng ating pong mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. So, Pastora Christy, asa na? Thank you so much for this wonderful opportunity. Of course, Pastor Ariel, Pastor Sunny, yung mga nasa likod. Ito po yung nasa, kumbaga sa alalay ng ating pong senior pastor dito po sa Iglesia ng Agape sa lugar ko ng Phase 8. Okay, dahil birthday mo, gusto ko pong ibahagi yung pong, hello, regalo ko sa iyo. Meron pong gift ni Pastor Boyet. Sa kanya yan, hindi sa akin. Happy birthday, Sir, Reverend Lee. So, bilang paggalang sa Ginoo, pwede po ba tumayo po tayong lahat? At kayo po ay makibukas sa aklat po ng Acts, aklat ng mga gawa, Kapitulo 13, talatang 34 hanggang talatang 39. Ito po ang atin pong mababasa sa Tagalog. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan, ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala, gaya ng ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno, at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito
hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Minsan pa, yuko po tayo at tayo manalangin. Aming Diyos na dakila, Ikaw po ang bukal ng buhay. Sa iyo, Panginoon, galing ang aming pong hininga. At sa iyo, Panginoon, mararapat lamang na kami po ay mabuhay. Umikot ang aming pong buhay. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na amin pong tinunghayan. Hayaan mo po na habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, Santong Espiritu, Ikaw po ang siyang gumalaw ng makapangyarihan sa ating pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong mga lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, inaangkin po namin punong-puno ng tagumpay ang aming pong pananambahan na ito, ang aming pong pakikinig ng iyong mga salita na ito. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso ng bawat isa po sa amin ang aming pong mapapag-usapan. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Salamat po at inangkin po namin ang paspas galing sa iyo. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakatakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Pinagpapalakan natin ang Panginoon. Pagkat ang pinagdori. Parang hindi kayo Lord yung palakpak. Ginagawa natin the best na palakpak para kay Lord. Amen. Hallelujah. Yun. Discovering life's purpose. Discovering life's purpose. Sabi nga po sa English version ng Acts chapter 13, verse 36, For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. Nang may sagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng kabulukan. Ito pong talata po na ito, hango po sa aklat ng mga awit, kapitulo 16, na kung saan merong propesiya, merong pong sinabi ang may akda doon na para bagang ang pagkakaalam ng iba, si David ay hindi makakaranas o nakaranas ng kabulukan. Pero yan po ay isang propesiya na hindi po pertaining for David. It is pertaining to our Lord Jesus Christ. At sabi po ng talatang 37 ng atin pong binasa kanina, subalit ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. At dahil hindi dumanas ng pagkabulok ang ating pong Panginoon Jesucristo, ako'y naniniwala na tayo pong lahat na naglagak ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo pong lahat ay kasamang bubuhayin ng ating Panginoon. Amen? Paul quotes two great contrasts about David and our Lord Jesus Christ. Ang sabi po diyan, unang contrast, David served God's purpose in his generation. Si David po ay naglingkod ayon po sa layunin ng Diyos sa kanyang kapanahunan. At sana ito rin po ay maging hamon sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay maglingkod ayon sa panawagan ng Panginoon sa ating kapanahunan. At yung connected naman sa ating pong Panginoon Jesucristo,
Jesus fulfilled God's eternal purpose. In contrast with David, David served according to the purpose of God, but in connection to our Lord Jesus Christ, Jesus fulfilled God's eternal purpose. Napuno, no? Kaya nakapagbulala sa ating Panginoon Jesucristo nung siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. No? Fulfilled kung ano ang misyon na kanya po ipinapagawa o na ipinagawa ng Diyos. Pangalawang contrast, David fell asleep, lay with his father. Si David daw po natulog. Si David daw po namatay at inilibing. Si Kristo po namatay, inilibing, pero ang mabuting balita muling nabuhay. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlong contrast, David saw corruption. His body decayed. Si David, inilibing, nabulok ang kanyang katawan. Pero si Kristo po, Jesus, did not see corruption. Kaya napakapalad po natin, na ang ating pong pundador na ating pong pananampalataya ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, discovering life's purpose, how to discover life's purpose? Yung tema po na pag-usapan po natin. So, meron pong tatlo na gusto ko pong ibahagi. There are three great questions need to understand to discover life's purpose. Tatlong mahahalagang tanong. At nawa, habang binubulay-bulay natin ito, habang nakaupo po kayo diyan, yung mga katanungan na ito ay maging malinaw ang ating pong mga kasagutan. Una po,